our online Sunday school. I'm Ate Rafa, and again, welcome. So ready na ba kayo to sing and dance, to hear the word, and of course, to memorize the memory verse and to do some craft? If you are ready, so bago yun, magpipray muna tayo. Lord, thank you for this day. Thank you for everyone that will participate sa gagawin namin ngayon. And I pray na marami kaming matututunan. In Jesus' name, Amen. So, let's start! Drives my car. Without your love, I would not get far.
Crayons, welcome to our story time. Today, our story will come from Exodus chapter 3 to 4, and it is about Moses and the burning bush. So last week, Teacher Stancy shared to us about Moses, kung paano siya napunta sa Egypt at paano siya naging isang prinsipe. Okay, so before I continue our story, I want to ask you, or you can ask your seatmates, nauutusan ka ba? Or if mommy or daddy ask you to do something, do you follow? How about si teacher? If teacher ask you to do something, do you follow what they ask you to do? Or, what excuses do we offer to get out of them? Ano yung mga excuses na sinasabi nyo kung ayaw nyo sundin yung mga inuutos? Or nagko-complain ba kayo kapag inuutosan kayo? So, sa story natin today, God asked Moses to do some work. And so, let's find out kung ano ang ginawa ni Moses. So, let's begin our story. Because Moses was adopted of the daughter of the Pharaoh, he grew up in the palace where he received an education in all of Egyptian knowledge. So, si Moses ay pinalaki bilang isang prinsipe at pwede siyang mamuhay ng komportable dahil doon. Pero natandaan ninyo, si Moses ay adopted, hindi siya totoong Egyptian. Alam niya na siya ay isang Hebrew. At ang pagiging Hebrew, ibig sabihin nun, isa kang Jew or isa kang descendant ni Abraham, Isaac, and Jacob. Naalala niyo noon, si Jacob ang dati niyang pangalan ay Israel. Meaning, ang pagiging isang Hebrew ay isang matatawag ang isang anak ng isang taga-Israel o isa kang Israelita. Alam ni Moses na sa una pa lang na siya ay isang Hebrew, isa siyang Jew or isa siyang Israelite. Isang araw, nakita ni Moses kung paano tratuhin ng mga taga-Egypt o ng mga Egyptians ang mga Hebrews. Dahil ginagawang slave ng mga Egyptians ang Hebrews, nakita niya kung paano pahirapan ng mga Egyptians ang kanyang kapwa Hebrew o mga kapwa niya Israelita. Nung minsan niyang nakita na ang isang Hebrew ay sinasaktan ng isang Egyptian, tumingin siya sa paligid at tinignan niya kung may iba pang taong nakakakita. Dahil doon, inatake ni Moses yung Egyptian at napatay niya ito. Tinago niya sa sand ang katawan ng Egyptian na yon at nagtago siya. Kaya lang may nakakita sa kanya na ganun nga yung ginawa niya. So, nalaman ni Pharaoh at pinapahanap siya nito para ipapatay si Moses. Dahil sa takot ni Moses, nagtago siya at hindi na muling nagpakita. Sa pag-alis ni Moses sa Egypt, hindi pa rin natigil yung slavery na ginagawa ng mga Egyptians sa mga Israelites. Kaya ang mga tao doon ay nagka-cry out for help na because of their slavery. God heard their cries at naalala nga ang kanyang promise na kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na they would be a great nation and magkakaroon sila ng own land. God was planning to choose someone to lead His people to freedom. Isang araw, habang si Moses ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang father-in-law, nakakita siya ng burning bush. Nag-decide si Moses na lapitan ito kasi nakita niya merong apoy, nag-aapoy yung bush pero hindi nasusunog yung mga dahon at yung mga sanga nito. Lumapit siya at tinawag siya ng Diyos. Tinawag ang kanyang pangalan. Sinabi, Moses. Moses. At sumagot naman si Moses, narito po ako, O Diyos. Sinabihan ng Diyos si Moses na tanggalin yung kanyang sandals kasi
holy ground yung kinatatayuan niya. At sabi ng Diyos sa kanya, ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Nung narinig ni Moses ang mga salitang yun ng Diyos, itinago niya yung kanyang mukha dahil natakot siya. Diyos pala ang kausap niya. Pero, sabi ni God sa kanya, nakita ko ang paghihirap ng mga Israelita. At sinabi din sa kanya na ililigtas niya ang mga Israelita doon para dalhin sila sa land of milk and honey, kung saan sila ay magiging malaya. Inutusan ng Diyos si Moses na pumunta kay Pharaoh at sabihin sa kanya na aalisin na niya ang mga Israelita sa Egypt. Yun ang utos ng Diyos. Pero si Moses marami siyang excuses. Sino ba ako, Diyos, para akong gumawa nito? Nangako or nag-promise si God kay Moses na sasamahan niya ito sa pagpunta kay Pharaoh at nag-promise din siya na gagawa ng paraan para sumama ang mga Israelite o ang mga Hebrew sa kanya at pupunta sila sa isang bundok o sa isang mountain para mag-worship sa kanya. Pero may excuses na naman si Moses. Sabi niya, kung ako pupunta sa leaders ng Israelites o ng Hebrews, sino ang sasabihin ko nagpadala sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ng Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalawang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel. Sabihin mo sa kanilang nagpakita ako sa iyo. Akong si Yahweh ang Diyos ng iyong mga ninuno, sina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ilalabas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain. Ang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Perizeo, ng mga Hivita at ng mga Jebuseo. Pero nagtanong na naman si Moses, ano gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Ano yung hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sabi ni Moses. Ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. At inihagis nga ni Moises sa lupa yung kanyang tungkod at naging ahas, kaya't siya'y na tumatakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni Moises ang buntot ng ahas at ito'y naging tungkod muli. Sinabi ng Diyos sa kanya, ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo. Ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. May pinagawa pang isang Diyos sa kanya para maniwala siya. Ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib, utos ni Yahweh. Gayon nga ang ginawa ni Moises at nang ilabas niya, ito ay nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong na kasimputi ng niebe o ng snow. Ngayon naman, ipasok mong muli ang iyong kamay, utos ni Yahweh. At sumunod naman si Moises. Nung ilabas niya yung kanyang kamay, nagbalik na ito sa dati. Sinabi ng Diyos, kung ayaw pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghan, malamang na paniniwalaan ka na nila sa pangalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nile or Nilo at ibuhos mo sa lupa at ang tubig na iyon ay magiging dugo. Sinabi ni Moises kay Yahweh, mag-e-excuse na naman si Moses kung ano na naman ang excuses ang sasabihin niya. Sabi niya, Panginoon,
Sa mulat mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangungusap ka sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin akong magsalita. Sinabi ni Yahweh sa kanya, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi, pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga, lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Pero hindi pa rin tapos ang excuses ni Moses. Yahweh, maaari po bang iba na lang inyong ipadala? Sagot niya. Dahil dito nagalit si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kausapin mo siya at sabihin mo ang lahat ng dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa Kanya kung ano ang sasabihin niya. Dalhin mo ang iyong tungkod sapagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga kababalaghan o miracles. Umuwi si Moises upang magpaalam sa kanyang father-in-law na si Jethro. Sinabi niya, babalik po ako sa Ehipto. Dadalawin ko po ang aking mga kamag-anak para malaman ko kung buhay pa sila. Pumayag naman si Jethro sa pagpapaalam ni Moses. Pagkatapos niya magpaalam, sinabi ni Yahweh kay Moises, maaari ka nang bumalik sa Ehipto dahil patay na ang mga taong naghahanap sa iyo na nais kang patayin. Kaya naman isinakay na ni Moises ang kanyang asawa at mga anak sa asno at naglakbay sila patungong Ehipto. Siyempre, dala din niya yung kanyang tungkod. At nagmuling nagkita nga si Aaron at si Moises. Sinalubong nga siya ni Aaron sa bundok ng Diyos at hinagkan o nag-hug silang dalawa dahil muli silang nagkita. Sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, pati ang mga miracles na ipapagawa sa kanya. At magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga pinuno ng Israel. Magkasamang naglakbay si Aaron at si Moses papunta sa Ehipto at ibinahagi nila ang lahat ng plano ng Diyos para sa mga Hebreyo. Hanggang doon na lang muna ang ating pag-uusapang kwento ngayon. Itutuloy natin ang storya next week. Pero bago tayo mag-close, gaya ba kayo ni Moses? Na maraming excuses kesa sumunod o mag-obey at mag-follow sa inuutos? Nakita naman natin na ang promise ni God sa kanya, hindi ko kayo iiwan, sasamahan ko kayo. At ang pangako ng Diyos ay gagawin niya lahat ng kanyang pinangako sa kanila. Basta susunod lang si Moises sa kanyang utos. Si God pa nga ang gumawa ng paraan para lang mapasunod niya si Moses, di ba? Hinanapan niya ng paraan na isama si Aaron, ang kapatid ni Moses, para siya ang magiging tagapagsalita ni Moses doon sa mga leader ng Hebrew o ng mga Israelita at maging sa hari o kay Pharaoh. So, I want to pray for all of you. Lahat mag-pray tayo sabay-sabay at hingin natin yung guidance ni Lord para tayo ay maging obedient at hindi tayo mag-excuse sa mga inuutos sa atin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa love na ipinagkaloob mo sa amin at sa story na nakipakinggan namin ngayong umaga. Tulungan mo po kami na maging good follower mo at sundin namin yung inuutos mo sa amin. At hindi kami magko-complain, but we will hold on to your promises and do what you want us to do. Thank you, Lord, for loving us, and thank you for your guidance. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much, kids. Have a blessed day. Hi guys, I'm Krisa. Hi guys, I'm Bella. Today, our memory verse is from Philippians 2 verse 14.
Philippians 2 verse 14. Do everything without complaining or arguing. Philippians 2 verse 14. And now we will teach you some actions so we can memorize it easily. Philippians 4 verse Philippians 2 verse 14. Let's do it again. Philippians 2 verse 14. Do everything without complaining or arguing. Philippians 2 verse 14. One more time. Philippians 2 verse 14. Do everything without complaining or arguing. Philippians 2 verse 14. And now it's time to memorize it by yourself with teacher. Okay, bye. Hey, check. Yeah. Whoa. If there's one thing I know, hey, yeah, God is good all the time. If He ain't, then you lying in the rain, in the shine. God is good all the time. God is good all the time. If He ain't, then you lying in the rain, in the shine. God is good all the time. Okay, some days be the best, some days be the worst, some days stay on replay, other days they don't. Oh well, okay. Guess what? You woke up today, put a big smile on your face. 'Cause one thing ain't never gonna change. God is good all the time. If He ain't, then you lying in the rain, in the shine. God is good all the time. God is good all the time. If He ain't, then you lying in the rain, in the shine. God is good all the time. It ain't one thing He can't do. Took my old ways, got me feeling brand new. Oh, hey, okay, look, make sure that it's understood. Okay, for the summertime, how you been too good? Popped out that grade like I popped up that hood. Popped out that chain when I popped out that book. Say that one name, watching a demon get shook. Hopped out that pot and we let him cook. Lucy need a chill 'cause he don't run this, my dog. You can see we living in abundance, my dog. Lies from the snake, had to punch it, my dog. Had to punch it, my dog. God is good, God is great, thank you for this plate. Pray the Lord, take my soul to the heaven gate. Take it, I would do the race like I caught a case. When I ain't got nothing left, you a call away. God is good all the time. If He ain't, then you lying in the rain, in the shine. God is good all the time. God is good all the time. If He ain't, then you lying in the rain, in the shine. God is good all the time. Yon. Thank you everyone for participating sa Sunday School natin ngayon. And see you again next Sunday. Bye!